Pero sa totoo lang, hindi po talaga madali. Hello, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, gagawa na panibagong video at ang gagawin natin video ay my advice to incoming freshmen or planning to pursue a nursing school. So, wala muna tayong kalokohan today. So, I will really just give advice sa mga nagpa-plan na to take a nursing course. So, mayroon lang naman akong konting pwedeng i-share sa inyo or kung gusto nyo gawin din yung ginagawa ko para hindi kayo masyadong mahirapan kasi sa totoo lang mahirap talaga ang mag-med school, ang mag-nursing, mag-medtech. So, lahat na ng mga nasa medical field, mahirap po talaga. But when you really want it or you have an education to do it at gustong-gusto nyo talaga, siyempre mag-alaga ng pasyente, kayang-kaya niya. Okay, so on your first sem, when you start your nursing school, the first or the basic or the foundation of all the foundations of your nursing years is what we call the ANAPHY or the Anatomy and Physiology. So dito mapapag-aralan nyo lahat ng systems, kasama natin dyan yung cranial nerves, ano ba? Lahat ng system, yung respiratory system, cardiovascular. Dito rin mapag-aralan nyo lahat ng mga normal findings sa katawan. The cranial nerves, alam ko napapalad nyo na sa TikTok. At gumagawa pa sila ng mga kanta, which is nakakatulong din para ma-memorize nyo ang 12 cranial nerves. Olfactory. So, ganun. So, also, mapapag-aralan nyo rin ang mga medical terms. So, you will really need to memorize the medical terms. Kasi papamemorize din sa inyo yan ng mga CIs nyo or the clinical instructors. Also, the 9 abdominal regions and 4 quadrants. So, yun yung nakikita nyo sa internet na idudrawingan yung mga abs. Totoo po yung memorize nyo, yung 9 regions ng abdominal. Makakatulong din kapag gumawa kayo ng Menomics. Yun yung basa pa yung Menomics. At ang Menomics ay gagawa kayo ng parang kukunin nyo yung first initials ng words. So, natutunan pa to sa school. So, lahat ng kailangan nyo i-memorize or ikabisado, lalo na kapag exam nyo. Gumawa talaga kayo ng Menomics para mas mapadali na matandaan nyo yung nire-review nyo. Yun yung pinaka-advice talaga ng kahit ng mga nursing students, lahat ng mga nurse, lalong-lalo na ng mga CI, yun yung pinaka-advice sa amin. But also, you have to memorize yung mga layman's terms niya para madali lang kapag nag-quiz or nag-exam. Pero sa totoo lang, hindi po talaga madali. At ang pinaka-importante naman talaga, ang pinaka-importante na advice sa akin ng nanay ko, ng pinsan ko, ng mga friends kong nursing, ng mga lahat. You need a lot of sources. Yes. Hindi lang po kayo mag-rely sa binibigay na handouts or notes ng CI nyo or ng PowerPoint niya. Kailangan nyo talagang tanungin yung tinatawag na syllabus. And kailangan na meron kayong sariling book. And tanungin nyo rin kung sino ang author ng book dahil doon talaga nag-rely ang ating mga CI. And kailangan yung book ay yearly updated. So, hindi lahat kasi na nasa exam tinuro ng CI. So, kailangan mo talaga mag-self-study. And pag quiz or exam, lalong-lalo na kapag exam guys, mag-review kayo. Huwag yung hahayaan na hindi kayo nag-review dahil mga ngalabasa talaga kayo sa exam. So, hindi nyo gugustuhin ng 74, okay? So, kailangan natin maka-75. Sa college guys, 75 lang okay na basta pasado. All in all, in short, sa mga sinasabi ko, magbasa ka lang ng magbasa. Kung gusto mong pumasa. And also guys, dagdag ko lang, dapat ang pipiliin yung friends ay yung makakatulong talaga sa inyo. Lalo na kapag absent kayo, tapos may na-miss kayong quiz. Sila ang tanongin nyo kung may quiz mo kayo sa ganitong subject, kung may assignment. And maganda din na talagang may friends kayo na kasama nyo kapag nagpapatis kayo ng red game. Yung nakakatulong talaga sa inyo guys. Huwag yung mag-aaya lang ng inuman, gano'n, di ba? Yun guys, I hope may natutunan kayo sa aking video for today. And
Please like, share, comment, and subscribe. And yes, pati-share to sa mga kaibigan nyo, pamilya nyo na gustong mag-nursing or sa mga freshmen natin dyan. Good luck sa inyo, future nurses. And see you on the field.